syempre, Sandro, bukod dyan sa patungkol sa pagkain, pag-uusapan rin natin. Ito nga, this month kasi, ngayong Mayo, ay Road Safety Month. So, kamakailan, kahapon, may na-aksidente lang na jeep na araro ng train. Pero ngayon, syempre, pag-uusapan po natin yan. Let us all welcome our very special guest this morning, Mr. Alberto Swansing, Secretary General, Philippine Global Road Safety Partnership. Good morning, sir. Good morning po, sir. Good morning sa inyong dalawa at good morning sa mga nanonood sa inyong program. Yes. Sir, siguro let's start off by talking about accidents. Ano po ba talaga yung kadalasan nagiging causes ng mga road accidents na na-experience natin sa streets natin sa Metro Manila? Ang ugat ng mga sakuna sa lansangan dito sa atin sa Pilipinas is behavior. As far as skills ng driver is concerned, yung competency niya, masasabi natin they're competent. Kaya lang, yung pagsunod doon sa mga batas, sa mga lituntunin, doon nagkukulang ang driver. So, it has something to do with behavior. Like for example, na-mention mo yung na isang jeep na nabangga ng tren, lumalabas sa investigasyon kahapon na ginawa, unang-una yung driver ng jeep, lasing, nakainom. So, bakit siya nagmamaneho habang lasing? Yun. Tapos, I'm pretty sure, alam niya na ang tren may right of way, pinagbibigyan yun dahil hindi naman niya basta-basta hihinto at may sariling daan yan at hindi makakaiwas. So, bakit niya pinilit pa rin na tumawid? At ang naging saninga nun, merong isang pasahero, nakasabit lang doon sa likod. Yung vendor. Cigarette vendor na namatay. So yan, nakakalungkot talaga isipin may mga ganitong klaseng aksidente. So talagang nasa behavior po ng mga driver. And dapat po tayo bilang driver, dapat ikaw rin, Sandro, nagda-drive pa, di ba? Dapat responsible tayo sa lahat at dapat alam natin bago tayo palang pumasada o mag-drive sa kalye, alam po natin yung rules and regulations at hindi lang yan, huwag na tayong iinom yung pwede pang magkaroon ng masamang effect dun sa, kunyari may pasahero ka, di ba? So mas pa yun. Pero, sir, tinatawag tayong blow bags. Ito po yung tinatawag nating brakes, lights, oil, water, battery, air, gasoline, and self. Ito yung mga dapat tandaan. Siguro explain pa po natin ito. Yung blow bags, as you've said, B stands for brake, then lights, then oil, and water. It's about maintenance ng sasakyan na bago mo gagamitin yung sasakyan, dapat ini-inspection mo muna kung ito ba may tubig, ito ba ay kumpleto sa langis, kung yung gulong niya tama yung hangin, tapos yung battery, tapos yung brake. Dapat susuriin mo rin mabuti kung yung bang sasakyan maayos yung preno. Then, yung dati blow bag lang yan. Dinagdagan natin ng S. Yung S, self yun. Dahil maaaring nasa maayos na kalagayan ng sasakyan, pero kung yung sarili mo naman wala ka sa kondisyon, may sakit ka, baliwala ka, inaantok ka. Marami tayong mga sakuna nangyayari, like for example, ng tollways, na inaantok yung mga driver. Kaya ang nangyayari, meron dyan mga mabibilang mo yung sakuna, yung tinatawag lang rear ending, nagbungguan sila sa likod. O kaya, yung tinatawag nilang self-accident, napapikit yung driver pag dilat na pader na yung kaharap niya, mga ganyan. Yes. Sir, ito, when we talk about syempre driving, kailangan din iniisip yung road conditions. And when we talk about road conditions, minsan talagang naiisip ng mga tao na parang pangit yung kalye, ganyan, maraming mga ginagawa. Pero dapat isipin din natin kumbaga yung mga nakapaligid sa kalye, katulad na lang po ng mga billboards na minsan po ay sinasabi natin na very distracting, especially with the large LED, not just that, yung mga large na LED screens na sometimes masyadong maliwanag. So paano po ba to natutulungan ba tayo dito? Or talagang, kasi minsan talagang napakalaki talaga na mapapatingin ka talaga at mawawala yung attention and focus mo with your driving. Kaya nga't tinutulak natin na i-regulate yung mga ganyan, yung tungkol sa mga billboards, lalo na yung mga naglalaki at saka maliliwanag na billboards na nakakasilaw doon sa mga driver. Dahil although it attracts driver, pero at the same time, nawawala sa focus. Like for example, marami tayong makikita rito yung mga moving billboards ang tawag namin dyan, yung mga sasakyan na mayroong mga billboard din, o kaya yung
sa mga bus, May mga LED na rin, di ba? Yes, LED TV. Yes, oo. Nadidistract yung attention ng driver dahil nakafocus, lalo na't kung maganda yung kasing ganda yung kasing ganda mo yung makikitang litrato doon sa billboard, siyempre a few seconds nakafocus siya ron na nawawala yung kanyang attention sa pagmamaneho. Pero syempre, sir, doon papasok nga yung behavior. Dapat Yes. responsible driving. Dapat Yes. bilang driver, kahit nade-distract ka, dapat responsable ka sa actions mo. Alam mo na, magdadrive ako, dapat safety ko at safety ng mga pasero ko yung iisipin ko. Pero syempre, now let's talk about Road Safety Month. Siguro bahaginan niyo po kami sa mga mangyari. And ano po yung difference ito doon sa mga nangyari, mga years na po ng mga Road Safety Month? Iba-iba po ba yung objectives or yung theme natin every month? Or every year, rather? We have been observing May as a Road Safety Month, ever since panahon pa ni President Marcos. Ang month of May kinukonsider natin sa Road Safety Month kasi itong Mayo traditionally time ito ng pagbibiyahe, so during time ng pagbibiyahe, maraming mga sakuna nangyayari. So, we keep on reminding the public, the drivers, the pedestrians, even yung pasahero ng mga sasakyan, yung halaga na dapat nag-iingat sila. Like, iba-ibang tema yan. Taon-taon, iba-iba ang tema. May mga taon na ang pinag-focus is yung driver, meron taon na ang focus is yung kalsada, meron naman taon na ang focus is yung sasakyan. Tapos, like for example ngayon, meron tayong, ang focus natin ngayon sa mga bata because they're the most vulnerable sector. Sa ulat na nakukuha natin, by the way, ang nangangamatay, nasasawi dito sa atin sa Pilipinas, araw-araw, nilalagay sa 34 deaths daily. 34 na taong nasasawi araw-araw. Sanina sa ko na sa lansangan. At doon sa 34 na tao na yan, malaking bahagi niyan is mga bata, yung below 15 years old. Yan, kaya tinatawag natin silang mga vulnerable na sektor. Itong mga mag-aaral, yung mga bata, kumisa na ginagawang tawag dito, itong playground, kalsada, o kaya tatawid na lang ng hindi tinitingnan yung paligid. Yung iba nagda-drag race pa. Yeah, iba nagda-drag race. Tapos yung mga pedestrians, yung iba pa. Like for example, yung mga nagbibisikleta. Yung mga tao, palagi natin pinapaalala, lalo na pagdating ng gabi, na dapat nagsusuot sila ng light dress, na madali sila mapupuna. Kagabi, habang tumatakbo ko sa kahabaan ng Rojas Boulevard, yung sasakyan na nasa unahan ko, biglang gumewang ang takbo niya, nung tinignan ko kung bakit, iniwasan niya yung tao na nagbibisikleta, nasa inner lane, pero ang suot niya kasi, ganyan, itim. At walang reflector yung sasakyan. Conspicuity ang tawag natin dyan. Na dapat pagka sa gabi, pag maglalakad sila sa kalsada, dapat yung nakikita sila. At saka sir, di ba Sandro, talamak din yung pagdating sa mga nakamotor, marami rin na aksidente dyan. So dapat proper attire tayo, may helmet, tapos yung long sleeves, dapat sundin din po natin yan. At saka yung mga nagbibisikleta, dapat yung reflector nila makita kasi dun sila kasi pag madilim na, minsan mabibilis na yung mga kotse niyan sa gabi. Totoo yan. Maraming mga sakuna sa lansangan, ang sanhi nun, hindi sila kagad nakita ng driver. Lalo na kung ang mata ng driver sa gabi may diferensya, diabetic, so may sight impairment yan. At siguro iwasan yung masyadong madilim yung tint ng sasakyan, para mas makita natin yung sa side mirror. At di ba sir, yung usually kapag kaharap mo yung truck, keep distance nakalagay. So, dumistansya na tayo. Baka may mga equipments doon na... Ang ginagawa ng iba, heavily tinted yung sasakyan. Tapos, kinocompensate naman nila yung ilaw nila. Pag, masyadong malakas naman yung ilaw. HID na tinatawag. Yes. So, yung kasalubong naman nila ang nasisilaw nun. Alright, at yan na talagang marami tayong natutunan ngayong umaga, syempre tungkol sa road safety. At yung mga bagay na talagang very basic na talagang malaki naman ang maitutulong sa atin lahat, sa safety natin at syempre sa safety ng mga tao around us so that
That was Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership, Mr. Alberto Swansing. Maraming Thank you so salamat po much sa for inyong joining us panahon this ngayon. morning. Maraming salamat sa pagbigay ng pagkakataon sa akin.